Siya ang dakilang ika-10 magnanakaw ng Ghost Smoke Valley. Si Fang Xing, ang ating pangunahing bida sa kwentong ito. Minsan na siyang naniwala na mananatili siyang magnanakaw magpakailanman. Pagnanakaw sa mayayaman para matulungan ang mahihirap. Binabalikan ng mabuti ang mabuti at kasamaan ang masama. Ngunit sa araw na iyon, nagbago ang kanyang buhay. Sa pamamagitan lamang ng isang espada, pinatay ni Xiao Jianming, isang cultivator mula sa Qingyun sect ang lahat sa Ghost Smoke Valley. Ayon sa taong ito, ang Ghost Smoke Valley ay palaging nagtatanggol sa mga tao laban sa kawalan ng katarungan at pinapatay lamang ang mga dapat patayin. Bilang karagdagan, sinabi niya kay Xiao Jianming na bilang isang Taoista, responsibilidad niyang magsalita para sa mga karaniwang tao sa mundong iyon. Kaya tinanong niya si Xiao Jianming kung bakit mas pinili niyang magtrabaho para sa mga tiwaling opisyal na iyon para sirain ang Ghost Smoke Valley. Ngunit sumagot si Xiao Jianming at sinabi sa kanya na mali ang pagkakaintindi niya dahil ayon sa kanya, wala siyang pakialam kung sino sila. At pagkatapos nun, bigla niyang pinatay ang kalbong ito gamit ang kanyang espada. Sa kabilang banda, nakita at narinig ni Fang Xing ang lahat ng nangyari sa maulan na gabing iyon. Sa kabutihang palad, nagawa niyang magtago. Samantala, ayon kay Xiao Jianming, ang mahihina ay biktima lamang ng malalakas. Oo, ito ang mundo kung saan nangingibabaw ang malalakas sa mahihina. Iyon ang dahilan kung bakit ako magiging mas malakas, at para magawa iyon, papasok ako sa sekta ng Qingyun upang mag-cultivate. Wika pa ng ating bida na si Fang Xing. Dagdag pa niya, kahit na ang mga tao sa loob ng sekta na iyon ay may masamang hangarin. Kahit na puno pa ng panganib. Maaga man o huli, tiyak na magiging mas malakas siya kaysa kay Xiao Jianming. Sa kasalukuyang panahon, sa sekta ng Qingyun, nakapila ang mga taong ito, at nagulat sila habang nakatitig sa ating batang bida. Na si Fang Xing na nagmamakaawa sa matabang lalaking ito na tanggapin niya si Fang Xing sa sekta. Samantala, sinabi ni Fang Xing sa matabang lalaki na ito na mula siya sa isang masaya at mayayamang pamilya, ngunit dahil sa ilang hamak na mga kalalakihan, ang kanyang pamilya na may 300 miyembro ay namatay lahat. Siya at ang kanyang kapatid na babae lamang ang natitira at kailangan nilang maglakbay sa Jianghu ng mag-isa. Dagdag pa kay Fang Xing, pagkatapos maglakbay sa mundo, narinig niya ang makapangyarihang pangalan ng sekta na iyon at, sa pamamagitan ng kabaitan ng ibang tao. Gusto lang niyang makahanap ng master o guro at matuto ng Dao. Kaya nakiusap muli si Fang Xing sa kanya na tanggapin siya. Sinabi pa niya sa kanya na gagawin niya. Ngunit hindi man lang siya pinatapos magsalita, nang bigla siyang tanungin ng matabang lalaki na ito kung meron ba siyang recommendation letter. Ngunit sinabi lang ni Fang Xing na wala siyang tiyuhin. Dagdag kaalaman, inisip ni Fang Xing na ang ibig sabihin ng salitang letter ay tiyuhin dahil pareho silang binibigkas na shoe sa Chinese. Gayunpaman, muling tinanong ng matabang lalaki si Fang Xing kung mayroon ba siyang anumang kayamanan na maya-alok. O kung mayroon ba siyang bihirang body constitution. Subalit tila hindi naintindihan ni Fang Xing ang mga bagay na itinatanong ng matabang lalaki. Kaya tinanong siya ng matabang lalaki na ito kung alam ba niya kung ano ang lugar na iyon. Agad namang sumagot si Fang Xing at tinanong ang matabang lalaki kung hindi ba iyon ang sekta ng Qingyun. Sinabi naman ng matabang lalaki na ito na nagulat siya na alam ni Fang Xing ang lugar na iyon. Samantala, ang sekta ng Qingyun ay umiral sa loob ng 3,000 taon sa kaharian ng Chu at may mataas na antas ng paggalang at isang malakas na background. Ang bawat alagad sa loob ng sekta ay ang mga nangungunang eksperto. Kamakailan lamang, si Senior Brother Xiao ay nag-iisang nilipol ang mga magnanakaw sa Ghost Smoke Valley at napatay ang 9 sa 10 magagaling na magnanakaw. Sa sandaling ito, sinabi ng matabang lalaki na ito kay Fang Xing na kung walang rekomendasyong sulat ay nangangahulugan na siya ay isang mababang tao. Kung walang kayamanan ay nangangahulugang mahirap siya. Walang bihirang konstitusyon ng katawan ay nangangahulugan na siya ay walang halaga. Pagkatapos nun, biglang sinipa ng napakalakas ng matabang lalaki si Fang Xing at sinumpa pa siya nito dahil hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na kawawang piraso ng tae tulad ni Fang Xing ay nang ahas na pumasok sa sekta ng Qingyun. Kasunod nito, sinabihan niya ang bata na tumingin sa paligid niya, sinabi rin niya sa kanya na hindi yun isang lugar ng ampunan. Sa kabilang banda, ang mga taong ito ay nagulat habang nakatitig kay Fang Xing.
Gayunpaman, sinabi ng ilan sa kanila na talagang matapang si Fang Xing dahil gusto niyang pumasok sa sekta nang walang kahit anong dala. Samantala, dahil doon nagalit si Fang Xing, at tinawag niya ang matabang lalaki na isang tandang matabang baboy. Buti na lang at hindi siya narinig ng matabang lalaki na ito. Ngunit tinanong niya si Fang Xing kung ano ang sinabi niya. Agad namang sumagot si Fang Xing at sinabing, "Ikaw ang tinutukoy ko, tanga na matabang baboy. Pandak ka at pangit, ang lakas ng loob mong pag-alitan ng young master na ito." Bilang resulta, ang matabang lalaki na ito ay nagalit at sinabi niya kay Fang Xing na ang lakas ng loob niyang. Subalit hindi nakatapos magsalita ang matabang ito. Nang biglang sumabat si Fang Xing at sinabi, ano kung ininsulto kita? Dumating lang ang young master na ito upang sumali sa sekta ng King Yun dahil mataas ang tingin niya sa inyo. Ngayon, ikaw ay ignorante. Sa susunod, susunugan ng young master na ito ang inyong hanggal na templo ng Dawis. At dahil doon, talagang nagngangilit sa galit ang matabang lalaki na ito. Agad niyang hinabol si Fang Xing, ngunit mabilis si Fang Xing sa pagtakbo. Kaya naisip ng matabang lalaki na ito na magnanakaw si Fang Xing dahil napakabilis niyang tumakbo at magaling siyang tumakbo. Gayunpaman, patuloy na inaasar ni Fang Xing ang matabang lalaki. Tinawag pa niya itong tandang matabang baboy, at hinamon pa niya itong hulihin siya kung kaya niya. Sa hindi inaasahan, biglang nag-anunsyo ang matabang lalaki na ito sa lahat ng tao doon na kung sino man ang makakahuli sa maliit na batang iyon, ihahayaan niyang pasingitin sa pila. Kaya naman talagang nagulat si Fang Xing sa sinabi ng matabang lalaki. Hindi siya makapaniwala na ang matabang lalaki na iyon ay gumawa ng isang maruming galaw. Nang walang kung ano-ano'y, ang mga tao sa lugar na ito ay nagmamadaling hulihin si Fang Xing. Ngunit napakabilis ng batang ito. Kaya sinabi ng lalaking ito sa lahat na nakalabas ang maliit na bata. Sa kabilang banda, ngumiti lang si Fang Xing habang sinasabing, aalis na ang young master na ito, pumila na lang kayo hanggang sa mamatay kayo. Kasunod nito, kinindatan niya ang lahat ng tao na humahabol sa kanya habang siya ay papaalis sa lugar. Ngunit sa hindi inaasahan, may biglang humila sa binti ni Fang Xing. At nahuli siya ng lalaking ito. Agad-agad, tumakbo ang matabang lalaki na ito papunta sa kanila at agad na nagpasalamat sa mahabang buhok na lalaking ito sa paghuli kay Fang Xing. Ang lalaking ito ay si Hao Qing. Sinabi niya sa matabang lalaki na ang paghuli sa maliit na unggoy na iyon ay isang simpleng gawain lamang kaya hindi na kailangang magpasalamat pa. Samantala, sinabi ng matabang lalaki na ito na didisiplinahin muna niya ang maliit na bastardong iyon. Pagkatapos ay pasisingitin niya si Hao Qing para magparehistro. Sa puntong ito, sinabi ng matabang lalaki na ito na siya ay isang panlabas na disipulo ng sekta ng King Yun. Kaya hindi siya makapaniwala na ang kalakas ng loob na insultuhan siya ng isang maliit na pulubi tulad ni Fang Xing. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fang Xing na kahit hindi niya magawang kitilin ang buhay niya sa araw na iyon, tuturuan man lang niya ito ng leksyon na hindi niya malilimutan. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang napatigil ang matabang lalaking ito nang marinig niya ang boses na nag-uutos sa kanya na huwag saktan ang kanyang young master. Kasunod nito, lumabas ang isang batang babae sa eksena na nagngangalang Xiaoman at dumiretso sa matabang lalaki upang pigilan siya. Subalit ang nakakagulat, natisod siya at direktang bumagsak sa sahig. Samantala, tinawag ni Fang Xing na bobo si Xiaoman. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit siya lumabas samantalang sinabihan niya siyang magtago sa gilid at huwag lumabas. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xiaoman si Fang Xing. Sa halip, sinabihan niya ang matabang lalaki na huwag saktan ang kanyang young master. Sa kabilang banda, nabigla ang matabang lalaki na ito matapos niyang makita ang kaibahan ni Xiaoman. Bigla-bigla, sinigawan ni Fang Xing si Xiaoman at sinabi sa kanya na ang kanyang young master ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Kaya inutusan niya itong umalis na sa sandaling iyon. Ngunit sinabi ni Xiaoman sa kanyang young master na kung hindi siya dumating ay sinaktan na sana siya ng matabang lalaki. Sa hindi inaasahan, biglang sinipan ni Hao Qing ang batang babae at sa kasamaang palad. Nauntog ang ulo ng batang babae sa isang puno na naging sanhi ng kanyang pagdurugo. Bilang resulta, nagalit si Fang Xing, at sinabi niya kay Hao Qing na isinusumpa niya na papatayin niya siya. Ngunit ngumiti lang si Hao Qing at sinabi kay Fang Xing na maghihintay siya.
Sa kabilang banda, nagulat ang mga tao sa paligid. Matapos nilang makita na may mga halaman na tumubo sa kung saan damanak ang dugo ng batang babae. At ang mas nakakagulat, ang pagtubo ng halaman ay napakabilis hanggang sa naging isa itong malaking puno. Ayon sa matabang lalaki na ito, ang maliit na batang babae ay may isang pambihirang bloodline ng elemento ng kahoy. Bigla-bigla, nagulantang ang mga tao sa paligid nang biglang sumulpot ang isang magandang babae na nakasakay sa puting malaking ibon. Sa isang iglap, yumuko ang matabang lalaki na ito na nagngangalang Yu Sanliang at binati ang kanyang senior sister na si Ling Yun. Ilang sandali pa bumaba na si Ling Yun sa lupa, at agad na nagtungo sa katawan ng batang babae na si Xiaoman. Sa sandaling ito, agad na tiningnan ni Ling Yun ang dugo ng batang babae. At pagkatapos nun, binuhat ni Ling Yun ang katawan ng batang babae. Kasunod nito, inutusan niya si Yu Sanliang na idagdag si Xiaoman sa listahan ng mga disipulong papasok sa sekta. Agad namang sumang-ayon si Yu Sanliang. Samantala, biglang nagsalita si Xiaoman at nagsabi na huwag saktan ang kanyang young master na si Fang Xing. Kaya agad na nagtanong si Ling Yun sa lahat kung sino si Fang Xing. Sa kabaligtaran, sumigaw si Fang Xing at sinabihan niya si Hao Qing na bitawan siya. Kaagad, binitiwan din siya ni Hao Qing. Pagkatapos nun, nagsalita si Fang Xing at sinabing, "Ako yun. Ako si Young Master Fang Xing. Ibalik mo sa akin ang alipin ko." Ngunit biglang naghagis ng bote si Ling Yun kay Fang Xing at sinabi sa kanya na mula sa araw na iyon, ang batang babae ay hindi na niya alipin. Samantala, nang saluhin ni Fang Xing ang bote na ibinigay ni Ling Yun. Nagulat ang lahat sa paligid, pati na doon si Yu Sanliang dahil ayon sa kanya, iyon ay innate purple kai pills. Higit pa rito, hindi makapaniwala ang mga taong ito na ibinigay ito ni Ling Yun sa isang mabahong pulubi lamang. Gayunpaman, nakatitig lang si Fang Xing sa mga tabletang innate purple kai. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi na hindi niya kailangan ng mga elixirs na iyon. Kaya naman naguluhan si Ling Yun sa sandaling ito. Bigla-bigla, sumigaw si Fang Xing kay Ling Yun at sinabi sa kanya na maliban na lang kung tatanggapin niya siya sa sekta ng King Yun. Sa isang kisap mata, inutusan ni Ling Yun si Yu Sanliang na papasukin din si Fang Xing. Ngunit sinabi rin niya na katamtaman lang ang mga talento ni Fang Xing kaya magagawa ni Yu Sanliang ang gusto niyang gawin sa kanya. Pagkatapos nun, sumakay na si Ling Yun sa malaking puting ibon at agad na umalis sa lugar kasama si Xiaoman. Sa kabilang banda, si Yu Sanliang ay sumang-ayon kay Ling Yun ng may kasiyahan. Makalipas ang ilang oras, naguguluhan si Fang Xing sa lugar na kinaroroonan nila. Ayon pa sa kanya, ito ay isang ambush. Samantala, tinanong niya si Yu Sanliang kung iyon ba ang sekta ng King Yun. Ignorante, ito ang herb field ng sekta ng King Yun. Sagot naman ng mataba. Gayunpaman, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung hindi ba't siya ay kabilang na sa disipulo ng sekta sa sandaling iyon. Tinanong din niya siya kung para saan at dinala niya siya doon. Siyempre, ito ang hilig sa herb field. Kung hindi, saan kukunin ng mga disipulo ng King Yun sect ang kanilang mga spiritual herb para sa pag-cultivate? Wika pa ni Yu Sanliang. Dahil dito, nagalit si Fang Xing at sinabing kung sasabihin ni Yu Sanliang iyon, tinanong niya siya kung hindi ba't siya ay magiging isang trabahador. Agad namang sumagot si Yu Sanliang at sinabing oo. At ayon pa sa kanya, napakaraming tao ang gustong pumunta doon ngunit walang koneksyon. Kasunod nito, ibinigay na ni Yu Sanliang kay Fang Xing ang kanyang uniforme. Kasama na ang kanyang name tag at isang libro. Gayunpaman, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung ano ang maliit na libro na iyon. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Yu Sanliang na iyon ay ang King Yun Forging Kai Book, ang mga pangunahing kaalaman na dapat matutunan ng bawat disipulo. Ngunit si Fang Xing ay isang bata lamang. Kaya hindi rin niya alam kung para saan iyon. Sinabi pa niyang basura iyon. Bilang resulta, nagalit si Yu Sanliang at sinabi sa kanya na iyon ang sikreto ng kanilang sekta. Dagdag pa niya, ang mga tagalabas ay hindi man lang nakakita noon ni minsan. Higit pa rito, ipinaliwanag din ni Yu Sanliang kay Fang Xing na hanggat siya ay time na nagko-cultivate ayon sa King Yun Forging Kai Book, maaabot niya ang unang antas ng spirit movement at mapopromote siya bilang isang opisyal na disipulo ng sekta ng King Yun. Gayunpaman, biglang tinawanan ni Yu Sanliang si Fang Xing dahil minamaliit niya ang kakayahan nito. Sa puntong ito,
habang papaalis na si Yu Sanliang sa pasilidad, sinabi niya kay Fang Xing na magtanong lang sa kanyang mga senior brothers kung mayroon siyang anumang mga katanungan. Pagkatapos ay isinara na niya ang pinto. Subalit habang nakangiti ng masama, sinabi rin ni Yu Sanliang na tiyak na magiging mabait ang mga senior brothers na gag-abay kay Fang Xing. Sa kasalukuyang panahon, sinusubukan ni Fang Xing na mag-cultivate. Subalit hindi pa rin niya maramdaman ang kanya kai. Kaya napatanong siya sa sarili niya kung wala ba talaga siyang talento sa pag-cultivate. Sa kabilang banda, iniisip ni Fang Xing na niloko siya ni Ling Yun dahil sinabi niyang magiging disipulo siya ngunit sa huli, naging walang kwentang trabahador siya. Samantala, ayon kay Fang Xing, kapag naabot na niya ang unang antas ng spirit movement, maaari na siyang opisyal na makapasok sa sekta. Ngunit iniisip niya kung gaano katagal iyon. Bukod dito, hindi rin alam ni Fang Xing kung makakatulong ba ang bagay na iyon sa cultivation o hindi. Dagdag pa niya, habang tinitingnan niya iyon sa sandaling iyon, ito ay tila isang walang katulad na lihim na libro. Ngunit dapat sinabi sa kanya ni Yu Sanliang kung ano iyon bago niya ito ibinigay sa kanya. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Fang Xing na basahin ang libro. Ngunit bigla siyang natigilan pagkatapos niyang mabasa ang titulong Yin Yang Divine Demon Book. Bigla-bigla, may lumabas na matinding kidlat mula sa libro. At nang tumingin siya sa itaas, biglang pumasok sa katawan niya ang malakas na boltahe ng kidlat. Kaya naman talagang nagulat si Fang Xing sa sandaling ito. Samantala ayon sa libro, iyon ay ang King Yun Forging Kai na libro. Ang isang paraan ng pag-cultivate para sa mga nasa Condensing Kai realm. Dagdag pa rito, ang pagpipino at pagtitipon ng Kai ay maaaring gawing banal na kapangyarihan. Sa kabilang banda, biglang dumaloy ang Kai sa katawan ni Fang Xing. At bilang resulta, napasigaw si Fang Xing na para bang siya ay nakukuryente. Makalipas ang ilang sandali, isang patak ng tubig ang tumulo sa noo ni Fang Xing kaya siya ay nagising. Subalit bigla siyang nagulantang matapos niyang mapansin na siya ay lumulutang. Gayunpaman, ilang sandali pa ay bumagsak din si Fang Xing sa sahig. Sa puntong ito, naguguluhan siya kung pumasok ba sa isip niya ang librong iyon. Hindi rin siya makapaniwala kung iyon ba talaga ang walang kapantay na lihim na libro. Ayon kay Fang Xing, hindi lang niya naramdaman ang daloy ng Kai sa sandaling iyon, pumasok din sa kanyang isipan ang pamamaraan ng cultivation ng King Yun Forging Kai Book. Sa hindi inaasahan, biglang nahulog sa sahig ang name tag ni Fang Xing. At nang sinubukan niyang pulutin ito, isang paa ng lalaki ang biglang tumapak dito. Kaya naman talagang nagulat si Fang Xing habang nakatitig sa mga lalaking ito. So ikaw si Fang Xing? Sambit ng lalaking ito. At sa isip niya, hindi siya makapaniwala na ang batang kumalaban kay Yu Sanliang ay isang ordinaryong bata lamang. Gayunpaman, sinabi lang niya sa kanyang sarili na gagawin lang niya ang sinabi ni Yu Sanliang at tuturuan si Fang Xing. Sa puntong ito, sinabi ni Fang Xing sa taong ito na natapakan niya ang kanyang token. Ngunit ang nakakagulat, biglang hinayla ng lalaking ito ang damit ni Fang Xing. Kasunod nito ay sinabi niya sa kanya na makinig dahil isang beses lang niya iyon sasabihin. Pagkatapos nun, sinabihan niya ang bata na hindi niya siya pinahihintulutan na kumausap pabalik sa kanya doon. Kaya naman talagang natigilan si Fang Xing sa oras na ito. Sa kabilang panig, agad namang nag-cheer sa kanilang boss ang tatlong lalaking ito sa likuran. Samantala, mukhang kinakabahan si Fang Xing habang tinatanong niya sila kung lahat ba sila ay ibabuli siya. Agad namang sumagot ang lalaking ito at sinabing oo. Pagkatapos nun, tinanong niya si Fang Xing kung ano ang kanyang gagawin tungkol dito. Sa sandaling ito, sinabi ni Fang Xing sa kanila na kung babagbagan nila siya, sisiga siya. Kaya naman natigilan ang lalaking ito sa sinabi ni Fang Xing. Ngunit ang nakakagulat, biglang tumawa ang mga lalaking ito ng napakalakas at sinabi kay Fang Xing na sumigaw lang dahil walang ibang tao doon sa loob ng 10 milyang radius. Sinabi rin nitong lalaking nakahubad kay Fang Xing na maaari niyang isigaw ang kanyang gustong sabihin hanggang sa pumutok ang kanyang lalamunan at titingnan nila kung may nagmamalasakit ba sa kanya o wala. Samantala, habang hawak pa rin ng lalaking ito ang damit ni Fang Xing. Biglang umiyak si Fang Xing at nakiusap na huwag siyang saktan. Sinabi rin niya sa kanila na gagawin niya ang lahat ng kanilang sasabihin. Sa isang iglap, inihagis ng lalaking ito si Fang Xing sa sahig at habang tumatawa, sinabi niyang duwag.
pala si Fang Xing. Gayunpaman, sa isip ni Fang Xing, ngayon lang niya naramdaman ang daloy ni Kai, kaya kailangan niya ng oras para mag-cultivate. Dagdag pa niya, mas maigi na hindi magkaroon ng mga salungatan sa sandaling iyon. Sa sandaling ito, habang si Fang Xing ay nahihirapan sa pagsasaka, ang apat na lalaking ito sa likuran ay nagpapahinga at sarap buhay lamang. Nilalabahan pa niya ang mga mababahong damit ng mga bastardong iyon. Tinatrato nila si Fang Xing bilang kanilang tagapaglingkod. Kinagabihan, habang ang apat na lalaking ito ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain, si Fang Xing naman ay nasa sulok lamang at kumakain ng lugaw. Ngunit bigla-bigla, sinulyapan sila ni Fang Xing na para bang may masama siyang binabalak. Makalipas ang ilang oras, habang natutulog ang apat na lalaki, ayon kay Fang Xing, madilim na ang kalangitan sa sandaling iyon kaya oras na para manakit ng tao. Samantala, biglang sinampal ni Fang Xing ang mukha ng kanyang amo at sinubukan niyang gisingin ito. Ngunit sinabi sa kanya ng lalaking ito na hiteng gabi pa, kaya tinanong niya siya kung ang kailangan. Ngunit hindi na niya natapos pa ang pagtatanong ng biglang. Lumapit si Fang Xing para saksakin siya. Bilang resulta, nagulat ang mga hayop sa kapaligiran ng makarinig sila ng malakas na hiyaw. Sa kabilang banda, agad na nagsindi ng kandila ang lalaking ito. At nang makita nila ang nagyari sa kanilang bossing, talagang nagulantang sila. Sa kabilang panig, ngumiti lang si Fang Xing at sinabing, "Dumuplis pa." Gayunpaman, nagawa pa rin ng lalaking ito na tumayo at lumapit para salakayin si Fang Xing. Ngunit ang nakakagulat, biglang ginamit ni Fang Xing ang kanyang spiritual kai. Kaya naman talagang nagulantang ang mga lalaking ito sa kanilang nasaksihan. At dahil sa espiritual na kai ni Fang Xing, madali niyang nailegan ang pag-atake ng bastardong ito. At nang ang lalaking ito ay nasa sahig, bigla siyang tinapakan ni Fang Xing. At nag-akma na sesesakin ulit ito. Sa pagkakataong ito, sinaksak siya ni Fang Xing sa puwet kaya naman talagang napasigaw ang lalaking ito sa sakit. Sa kabilang banda naman, ang tatlong ito ay naninod lamang at walang nagawa dahil sa takot. Samantala, sinabihan ni Fang Xing ang lalaking ito na sumigaw lang dahil wala namang may pakialam sa kanya kung sumigaw siya hanggang sa pumutok ang kanyang lalamunan. Dahil sa takot, ang tatlong ito ay nanginginig at umihipa sa kanilang salawal. Sa puntong ito, habang pinupunasan ni Fang Xing ang kanyang kutsilyo, humingi siya ng paumanhin sa kanila dahil medyo naging maingay siya at nagising ang mga mahal niyang kapatid. Sa hindi inaasahan, ang mga lalaking ito ay biglang lumuhad at nagmakaawa kay Fang Xing na wag silang saktan. Ayon pa sa matabang lalaki sa gitna, ang amo nila ang nagpilit sa kanila na ibuli siya. Alinsunod sa lalaking ito sa kanan, sila ay naging ignorante. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Fang Xing na huwag pansinin ang kanilang mga hindi gaanong mahalagang karakter. Higit pa rito, hiniling din niya kay Fang Xing na magpanggap lamang na sila ay tae at wag silang saktan. Kaya naman tumawa na lang si Fang Xing at sinabing, "Siyempre." Kinabukasan, makikita natin na ang apat na lalaki na ngayon ang nagsasaka. Habang ang kanilang amo na si Fang Xing ay nasa gilid lamang at nagpapahinga. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng lalaking ito sa kanilang amo na si Fang na ang mga espiritual na halamang gamot na nakolekta niya ay nandoon. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang wala ng laman ang kanyang basket. Kaya tinanong niya ang kanyang amo na si Fang kung nagamit na ba niya ang lahat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Fang Xing, sa halip, tinanong siya nito kung ano ang kanyang pag-unlad gamit ang Kingyun Forging Kai Book. Agad namang sumagot ang lalaking ito at sinabi sa kanyang amo na si Fang na 6 na taon na siyang nagsasanay araw-araw ngunit hindi pa rin niya maramdaman ang daloy ng Kai. Dagdag pa ng lalaking ito, 3 taon na ang iba doon at hindi rin naramdaman ang pagdaloy ng Kai. 1 o 2 lamang sa 10,000 manggagawang tulad nila ang maaaring maging mga alagad sa labas ng sekta taon-taon. Kaya ayon sa lalaking ito, kasama ang kanilang amo na si Fang na nakakaunawa na ng Kai, isa na iyon sa bawat 10,000. Okay, magpatuloy na. Labhan mo ng maayos ang mga damit ko. Wika pa ni Fang Xing. Agad namang sumang-ayon ang lalaking ito at sinabi sa kanyang amo na si Fang na ipaubaya iyon sa kanya. Samantala, ayon kay Fang Xing, malamang ay nakakain na siya ng sapat na espiritual na mga halamang gamot, kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa siya makalusot.
Napatanong din siya sa kanyang sarili kung ano ang problema. Sa sandaling ito, habang nagbabasa ng libro si Fang Xing, ginagawa din ng taong ito ang lahat ng kanyang makakaya para ma-impress ang kanyang amo. Sa kabilang banda, dumating si Yu Sanliang sa lugar at pinagmamasdan lamang sila mula sa tuktok ng isang bundok. Subalit bigla siyang natigilan sa kanyang nakita. Kinusat niya pa ang kanyang mga mata upang makasigurado kung tama ba ang kanyang nakita. At nang sinubukan niyang tumingin muli sa kanila, talagang nagulantang siya. Napatanong pa siya sa kanyang sarili kung naghahalusinate ba siya matapos niyang makita na inuutusan ng bata ang mga tao sa paligid. Sa kasalukuyang panahon, habang ang mga lalaking ito ay nagsasaka, isang paa ng lalaki ang biglang tumuntong sa halamang damo. Kaya naman nagalit si Wang Ji habang nakatingala at nagtatanong sa tao kung siya ba ay bulag. Ngunit natigilan siya nang malaman na si Yu Sanliang pala iyon. Agad-agad, yumuko sila sa kanya at sinabi ni Wang Ji kay Yu Sanliang na siya ang bulag. Sa kabilang banda, tinanong ni Yu Sanliang si Wang Ji kung nasaan ang hayop. Habang nanginginig at pinagpapawisan si Wang Ji, agad naman siyang sumagot at sinabi kay Yu Sanliang na ang hayop ay natutulog sa loob ng kanyang silid. Sa hindi inaasahan, biglang nilabas ni Yu Sanliang ang kanyang espada at itinutok ito kay Wang Ji habang tinatanong siya kung iyon ba ang ideya niya na hilingin ni Fang Xing na siya ay patay na. Bigla na lang, lumuhad si Wang Ji kay Yu Sanliang. Kasunod nito, sinabi niya na siya ay walang kakayahan. Ayon pa sa kanya, ang hayop na iyon ay masyadong malupit. Sinabi rin ni Wang Ji kay Yu Sanliang na tingnan ang kanyang binti. Kung hindi siya nagbigay sa oras na iyon, wala siyang paa na matitira. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang sinipa ni Yu Sanliang ang mukha Wang Ji at tinawag siyang inutil dahil hindi siya makapaniwala na hindi kayang talunin ni Wang Ji si Fang Xing. Gayunpaman, sinabi ni Wang Ji kay Yu Sanliang na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Dagdag pa ni Wang Ji, ang maliit na hayop na iyon kahit papaano nakabuo ng espiritual na kai, at hindi man lang nila siya matamaan, o makalapit man lang. Kaya naman nabigla si Yu Sanliang nang marinig niya ito. Nilinaw pa niya sa kanila kung sigurado ba sila na talagang nagawa ni Fang Xing na bumuo ng espiritual na kai. Oo, sigurado kami. Nakita namin ito ng aming mga mata. Sagot naman ng lalaking ito. Kaya napaisip si Yu Sanliang sa sandaling ito. Ilang sandali pa, biglang initusan ni Yu Sanliang ang mga lalaking ito na dalhin siya kay Fang Xing. Agad namang sumang-ayon ang mga kalalakihang ito. Bukod pa riyan, inutusan din sila ni Yu Sanliang na pumunta at mamites din ng mga halamang gamot sa bukid. Ngunit sinabi sa kanya ni Wang Ji na ang pagkuha ng mga halamang gamot para sa personal na paggamit ay isang malalang krimen. Gayunpaman, sinabihan lang sila ni Yu Sanliang na huwag nang mag-alala at kunin na lang ang mga ito para sa kanya dahil may kanya-kanyang paraan siya. Kaya naman wala nang nagawa ang mga lalaking iyon kundi sundin ang utos ni Yu Sanliang. Sa eksenang ito, makikita natin si Fang Xing na nagmi-meditate. Ngunit ayon sa kanya, hindi pa rin siya makalusot sa susunod na antas. Gayunpaman, habang sinusubukan pa rin ni Fang Xing na makapasok sa susunod na antas o level. Ang mga lalaki, kasama si Yu Sanliang ay biglang dumating at nagsabing, Fang Xing, isang trabahador ng sekta ng King Yun, nagawa mo ang krimen ng panlilinlang sa iyong mga nakatataas at nasasakupan, walang pakialam sa batas at kaayusan, at namimitas ng mga halamang gamot para sa personal na gamit. Kasunod nito, itinapon niya ang basket na may lamang halamang gamot bilang ebidensya. Pagkatapos nun, tinanong niya si Fang Xing kung ano ang masasabi niya para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ngumiti lang si Fang Xing. At sinabi na ang kapatid niyang baboy pala iyon. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sinusubukan ba niyang frame up siya. Ano naman kung gayon? Ako ang tagapangasiwa ng bukid na ito. Sagot naman ni Yu Sanliang. Higit pa rito, sinabi rin niya kay Fang Xing na kung sasama siya sa departamento ng medisina upang tumanggap ng parusa, maaari siyang makakuha ng mas magaan na sentensya. Ngunit kung maglalakas loob si Fang Xing na gumanti, sinabihan siya ni Yu Sanliang na huwag siyang sisihin sa susunod niyang gagawin. Subalit nakakagulat na sinabi ni Fang Xing sa kanyang kapatid na baboy na hindi na siya magpapatawad tulad ng dati. At dahil doon, nagalit si Yu Sanliang at sinabihan si Fang Xing na huwag isipin na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lamang nakabuo siya ng espiritual na kai. Gayunpaman, sa isip ni Yu Sanliang, kung iisipin na talagang nagawa ito ni Fang Xing,
ang bilis ng kanyang cultivation ay talagang nakakagulat. Sa kabilang panig naman, sa isip ni Fang Xing, kahit papaano, ang matabang baboy na iyon ay isa ring tagalabas na alagad ng sekta. Ang cultivation niya ay malamang na nasa unang antas ng paggalaw ng espiritu o first level of spirit movement, at tiyak na mayroon siyang higit pang espiritual na kai. Kaya ayon kay Fang Xing, dapat niyang tapusin siya ng mabilis bago maubos ang kanyang kai. Nang walang sali-salita, biglang lumapit si Fang Xing upang salakayin si Yu Sanliang. Ngunit nagawang harangin ni Yu Sanliang ang pagsipa ni Fang Xing gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nagulat at nagtataka si Yu Sanliang kung bakit napakamakapangyarihan ng lakas ni Fang Xing. Samantala, patuloy na inaatake ni Fang Xing ang kanyang kalaban. Habang si Yu Sanliang naman ay patuloy din sa pag-iwas at harang sa mga atake ni Fang Xing. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nabasag ang espada ni Yu Sanliang dahil sa malalakas na pag-atake ni Fang Xing. Kaya naman talagang natigilan si Yu Sanliang sa puntong ito. Ayon pa sa kanya, masama iyon dahil nagagamit ng bata ang kanyang kai para palakasin ang kanyang katawan, kaya naman napakabigat ng kanyang mga suntok at sipa. Samantala, biglang inutusan ni Yu Sanliang ang mga lalaking ito na umalis. Agad namang sumunod ang mga lalaking ito sa utos niya. At pagkatapos nun, ginamit ni Yu Sanliang ang kanyang kapangyarihan, at napapalibutan siya ng mga lumilipad na asol na espada. Sinabi din niya kay Fang Xing na hindi niya siya binigyan pa ng pagpipilian. Kasunod nito, inatake na ni Yu Sanliang si Fang Xing gamit ang kanyang lumilipad na asol na mga espada. Kaya't natigilan si Fang Xing sa sandaling ito. At bigla-bigla, gumamit na naman ng isa pang teknik si Yu Sanliang. At bilang resulta, si Fang Xing ay nakulong sa kapangyarihan ni Yu Sanliang. Agad na napatanong si Fang Xing kung ano iyon. Ayon kay Yu Sanliang, iyon ang sword formation na maaaring i-activate sa first level of spirit movement. At sa antas ng cultivation ni Fang Xing, hindi siya makakatakas. Bilang karagdagan kay Yu Sanliang, sa katunayan, nagulat siya nang makabuo si Fang Xing ng kai. Ngunit sinabi niya sa kanya na doon na magtatapos ang lahat. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Fang Xing na makawala sa kapangyarihan ng mataba. Subalit bigo pa rin siya na gawin ito. Kamusta, animal ka? Basta't magalang kang yuyuko ng 3 beses at tawagin mo ako bilang. Wika pa ni Yu Sanliang. Ngunit hindi niya natapos pa ang kanyang mga salita. Nang biglang umeksena si Fang Xing at sinabing, sa panaginip mo, tanga kang matabang baboy. Bilang resulta, nawalan ng pasensya si Yu Sanliang. Kaya agad siyang naghanda para patayin si Fang Xing sa kanyang pag-atake. At ilang sandali pa, biglang natigilan si Fang Xing habang nakatitig sa mga asul na mga espada na papunta sa kanya. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Fang Xing ang mga pag-ataking iyon. Ngunit may ibang plano si Yu Sanliang kaya tinawag niyang walang muwang si Fang Xing. Kaya't nabigla si Fang Xing sa sandaling ito, habang nakatitig kay Yu Sanliang. At ilang sandali pa, kitang-kita ni Fang Xing ang asul na espada ni Yu Sanliang na tatama sa kanya. Ngunit bago pa man mangyari iyon, naalala niya ang nakaraan niyang buhay nang sinamantala ng mga awtoridad ang mga mahihirap. Kayong mga masusungit na tao, sa tingin ba ninyo ay maaari ninyong ihinto ang paghahatid ng pagkain sa Imperial Court dahil lang sa tinamaan kayo ng kalamidad ngayong taon? Wika pa ng lalaking mataba. Dagdag pa nito, sinabihan din sila ng matabang lalaki na kahit mamatay sila sa gutom ay kailangan nilang ibigay ang kanilang pagkain. Sa kabilang banda, ayon sa matabang lalaki, tumanggi ang mga magulang ng bastos na ito na iabot ang bigas kaya napatay sila. Dagdag pa niya, naglakas loob din ang lalaking ito na itago ang bigas at ayaw ibigay sa mga awtoridad. Sa sandaling ito, habang akmang tatagain na ng matabang lalaki ang binatang ito, sinabi niya sa lahat na sa araw na iyon, hahayaan niya silang mga manggugulo na tingnang mabuti kung ano ang mangyayari kung hindi nila aabot ang kanilang mga bigas. Pagkatapos nun, ay inatake na niya ang bata. Gamit ang kanyang espada, subalit biglang tumalsik ang dugo sa mukha ng batang ito. At nang tumingin ang batang ito sa itaas upang malaman kung ano ang nangyari. Nagulantang siya matapos niyang makita si Fang Xing na pinutol ang kamay ng matabang lalaki. Kaya ang matabang lalaking ito ay napasigaw ng malala dahil sa sakit. Sa kabilang banda, biglang naghiyawan ang mga tao sa baryong ito at sinabing ang mga magnanakaw
Nandoon ang mga magnanakaw na Ghost Smoke Valley. Samantala, tinanong ni Fang Xing ang batang ito kung bakit siya nakaluhod. Ngunit hindi siya sinagot ng batang ito, sa halip, sinabi sa kanya ng batang ito na narinig niya ang tungkol sa Ghost Smoke Valley. Pagkatapos ay tinanong niya si Fang Xing kung hindi ba niya siya papatayin. Sa isang iglap, sumagot si Fang Xing at sinabi sa bata na ang Ghost Smoke Valley ay hindi kailanman pumapatay ng mga karaniwang tao, tanging ang mga asong opisyal at mga profiteer lamang ang pinapatay nila. Kaya naman natigilan ang batang ito sa narinig. At bigla-bigla, tinanong niya si Fang Xing kung maaari ba siyang sumama sa kanila dahil ayon sa kanya, gusto niyang maghayganti para sa kanyang mga magulang. Ngunit agad na tumanggi si Fang Xing at sinabi sa kanya na siya ay napakabata pa. Gayunpaman, sinabihan din niya itong pumunta sa kanila kapag mas tumubo na ang kanyang buhok. Subalit hindi ito na-gets ng bata. Kaya, naman natulala na lang siya sa sinabi ni Fang Xing. Makalipas ang ilang oras, may isang lalaki na tumatawa habang nakatitig sa poster na ito. Tingnan niyo, ang ating munting ikasampu ay may wanted poster na. Subalit, ito ay hindi niya kamukha, hahaha. Sambit ng kalbong ito. Gayunpaman, sinabi ni Fang Xing sa kanyang pangsyam na tiyuhin na itigil ang paggawa niya ng katatawanan sa kanya. Galit na ang Little Boss, hahaha. Little Boss, wala pa nga kaming wanted poster eh. Kaya ikaw talaga ang mukha ng ating grupo. Wika naman ng mga ibang kasamahan ni Fang Xing. Sa kabilang banda, sinabi ng ikasyam na tiyuhin ni Fang Xing na ang kanilang munting ikasampu ay talagang malaki ang naiambag sa operasyon noong panahong iyon. Alinsunod sa taong ito, sa oras na iyon, ang Little Boss ay sumugod at direktang pinutol ang kamay ng asong opisyal. Dagdag pa niya, ang hitsura ni Fang Xing nang gawin niya iyon ay talagang nangingibabaw. At nang sila ay akmang magtotoast na at magsaya para kay Fang Xing. Isang malakas na pagsabog ang biglang naganap sa lugar na iyon. Ang mga tao sa loob ay nagsitilapon dahil sa malakas na pagsabog. Ang mga magnanakaw na Ghost Smoke Valley ay naguguluhan kung naroon ba ang mga sundalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw si Xiao Jianming sa eksena. Kaya laking gulat ng mga lalaking ito nang mapansin nilang iisa lang ang tao na pamaron. Gayunpaman, inutusan ng kalbong ito ang lahat na huwag makisali dahil sa tingin niya ay maaaring cultivator ang taong iyon. Gayunpaman, ang lalaking ito na may mahabang buhok ay nalilito kung talaga bang may cultivator. Napatanong din ang kalbong nasa kaliwa kung anong negosyo meron ang isang cultivator doon sa stockade nila. Samantala, tinanong ng ikasyam na tiyuhin ni Fang Xing ang batang mandirigmang ito kung bakit siya naparon. Ngunit hindi pinansin ni Xiao Jianming ang kanyang tanong, at nagbibilang lamang siya. Pagkatapos ay sinabi niya na parang nandoon naman ang lahat. Ang mga magnanakaw ng Ghost Smoke Valley ay nagulantang lahat sa sandaling ito. Bigla-bigla, nagsimula ng sumalakay si Xiao Jianming gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Maraming pagsabog ang naganap sa pasilidad na iyon na naging sanhi ng pagkamatay ng ilan sa mga magnanakaw. Sa kabilang banda, si Fang Xing ay mukhang takot na takot habang tinatakpan ang kanyang mga tenga. Gayunpaman, tinanong niya ang kanyang ikasyam na tiyuhin tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabihan lang siya ng kalbong ito na huwag nang magsalita at makinig ng mabuti sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Fang Xing na magtago at hintayin na umalis si Xiao Jianming. Dagdag pa rito, sinabihan din niya si Fang Xing na pumunta sa ika-4 na puno sa tarangkahan ng stockade pagkatapos umalis ni Xiao Jianming. Dahil ayon sa kanya, may nakabaon na pakete doon na naglalaman ng para sa kanya. Higit pa rito, sinabi rin niya kay Fang Xing na dapat niyang panatilihing ligtas ang libro sa loob at tandaan na kailangan niyang mabuhay. Sa puntong ito, umiiyak si Fang Xing habang ang kanyang ikasyam na tiyuhin ay patungo kay Xiao Jianming upang makipaglaban. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng kalbong ito na ang Ghost Smoke Valley ay palaging nagtatanggol sa mga karaniwang tao laban sa kawalan ng katarungan at pinapatay lamang ang mga dapat patayin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiao Jianming na bilang Taoista, higit na responsibilidad niyang magsalita para sa mga karaniwang tao sa mundong iyon. Kaya tinanong niya siya kung bakit pinili niyang magtrabaho para sa mga tiwaling opisyal na iyon para sirain ang Ghost Smoke Valley. Subalit sinabi lang sa kanya ni Xiao Jianming na mali ang pagkakaintindi niya at wala siyang pakialam kung sino sila. Pagkatapos nun, nilaslas at
Pinatay na niya ang ika-9 na tiyuhin ni Fang Xing. Kasunod nito, sinabi ni Xiao Jianming na sinusunod lamang niya ang batas ng kagubatan. Oo, dapat alam ko, na ito ay isang mundo, kung saan ang malalakas ay nangingibabaw sa mahihina. Wika pa ni Fang Xing habang napapaluha. Sa kasalukuyang panahon, nagulat si Fang Xing sa sandaling ito, habang nakatitig sa mga asol na espada na tatama sa kanya. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang naganap sa lugar na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Yu Sanliang kay Fang Xing na alam na niya ngayon kung ano ang kapangyarihan. Subalit biglang natigilan ang matabang ito, nang makita niya na sinalulang ni Fang Xing ang kanyang makapangyarihang espada. Hindi makapaniwala si Yu Sanliang na ang espiritual na kay ni Fang Xing ay talagang makakalaban sa kanyang sword formation. Ngunit napapaisip siya kung sinunog ba ni Fang Xing ang sarili niyang mga meridian dahil kung gayon, masisira niya ng sarili niyang cultivation. Sa kabaligtaran, nakakagulat na naging isang espadang kahoy ang makapangyarihang asul na espada ni Yu Sanliang. At habang hawak-hawak peren ni Fang Xing ito, ayon pa sa kanya, sa halip na masunog, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas pa. Kaya napaisip siya kung dahil ba ito sa Yin Yang Divine Demon Book. Samantala, biglang nabasag ang espada ni Yu Sanliang. Kaya naman talagang natigilan ng matabang ito dahil hindi siya makapaniwala na tumaas pa ang antas ni Fang Xing. Sa sandaling ito, ginamit ni Fang Xing ang kanyang bilis, at ito ay nakabuo ng parang nagninangas na buhawi. Kaya natigilan si Yu Sanliang at dali-dali siyang napa-atras. Ngunit napakabilis ni Fang Xing, at agad siyang napunta sa harapan ng matabang ito. Ilang sandali pa, isang malakas at nag-aapoy na suntok ang biglang tumama sa mukha ni Yu Sanliang, na naging sanhi ng diretsyong pagbagsak niya sa sahig na may sirang ngipin at dumudugo na ilong. Samantala, naramdaman ni Fang Xing na nakapasok na siya sa unang antas ng paggalaw ng espiritu o spirit movement. Sa kabilang panig, nawalan ng malay si Yu Sanliang dahil sa malakas na suntok ni Fang Xing. Kaya naman ang apat na ito talagang nagulantang nang makita nila ang nangyari sa kanilang bossing. Kinagabihan, sinabi ni Wang Ji sa kanyang bossing na si Fang naluto na ang kanilang inihaw. Gayunpaman, si Yu Sanliang ay nakarete pa rin sa lupa. Bigla-bigla, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung sinasabi ba niya na ayaw niya siyang patayin at gusto lang niya siyang turuan ng leksyon. Tama, Junior Brother Fang, kung hindi, bakit ako gagamit ng espadang kahoy? Gusto lang kitang bugbugin. Kahit na marami pa akong lakas ng loob, hindi pa rin ako mangangahas na pumatay ng sinuman. Sagot naman ng matabang ito. Dahil doon, inutusan ni Fang Xing ang mga lalaki. Nakalasin ang lubod na nakatali kay Yu Sanliang. Sa sandaling ito, sinabi ni Yu Sanliang kay Fang Xing na para sabihin sa kanya ang totoo, lubos siyang kumbinsido sa sandaling iyon. Dagdag pa niya, pinamamahalaan niya ang larangan ng halamang gamot sa loob ng maraming taon at hindi pa siya nakakita ng sinumang nakalusot sa unang yugto ng paggalaw ng espiritu sa napakaikling panahon. Tumugol naman si Fang Xing at sinabi kay Yu Sanliang na kung inisip niya iyon ng mas maaga, hindi magiging ganoon ang mga bagay-bagay. Bilang karagdagan kay Fang Xing, hindi siya isang taong dapat pakialaman sa mga bagay na tulad niyan. Ngayong binugbog na rin siya ni Fang Xing, pantay na sila. Bigla na lang, yumuko si Yu Sanliang kay Fang Xing at sinabi sa kanya na ang kanyang cultivation ay nasa unang antas na ng paggalaw ng espiritu. At bukas, kakailanganin lamang ni Fang Xing na i-ring ang cleansing heart bell at siya ay mapopromote na sa isang panlabas na alagad ng sekta, kaya't maagang binabati ni Yu Sanliang si Fang Xing sa kanyang promosyon. Kaagad, ngumiti si Fang Xing at sinabi kay Yu Sanliang na tatanggapin niya ang kanyang mga pagpapala. Bukod dito, sinabi din ni Fang Xing na pupunta siya sa kampana pagkasikat ng araw kinabukasan. Kinabukasan, masayang nagpaalam si Fang Xing sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nun agad na din siyang umalis. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na si Fang Xing sa lugar kung saan naroon ang kampana. Kaya kaagad, hinawakan ito ni Fang Xing. At dahil doon, tumunog ang kampanang ito ng napakalakas, na umabot sa iba't ibang bahagi ng lugar na iyon. Sa kabilang dako, natigilan ang lalaking ito matapos niyang marinig ang tunog ng kampana. Gayunpaman, tinanong siya ng matandang nasa harapan niya kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon niya samantalang ang heart-kissing bell lang naman iyon. Agad naman siyang sumagot at sinabing wala lang.
Nagdadalamati lang siya sa tadhana. Ngunit tinanong siya ng matandang ito kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos nito, niyaya niya itong maglaro naman ng chess. At sinabi na ang hinaharap ay isang bagay na hindi mapagpapasyahan ng sinuman. Sa kabaligtaran, si Fang Xing ay nasa harap na ng gate ng sekta ng King Yun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang sinalubong at tinanong ng matandang ito kung siya ba ang nagpaingay sa heart cleansing bell sa sandaling iyon. Agad namang sumagot si Fang Xing at sinabing oo. Kaya sinabi ng matandang ito kay Fang Xing na isa na siyang outer sect disciple ng King Yun sect. Sinabi rin niya sa kanya na may mga taong gagabay sa kanya mamaya. Ang nakakagulat, biglang lumiwanag ang token ni Fang Xing. At nang sinubukan niyang tignan ito, namangha siya dahil nagbago ito. Pagkatapos nun, naguluhan si Fang Xing kung saan nagpunta ang matanda. Gayunpaman, panloob na disipulo, nandito na ako. Sambit ni Fang Xing. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng sekta. Nakaramdam ng kakaiba si Xiao Jianming sa kanyang nakita. Sa kabilang banda, agad siyang nakilala ni Fang Xing, ngunit nag-aalala si Fang Xing kung makikilala rin ba siya ni Xiao Jianming. Sa kabutihang palad, hindi siya nakilala ni Xiao Jianming, at nang madaanan ni Xiao Jianming si Fang Xing, bigla siyang nairita habang napapatanong kung bakit hindi niya mahanap ang ika-10 dakilang magnanakaw kahit saan. Gayunpaman, sa isip ni Fang Xing, nandoon lang siya. Dagdag pa niya, maaga man o huli, tiyak na magiging mas malakas siya kaysa kay Xiao Jianming. Samantala, sa loob ng sekta ng King Yun, napasulyap si Fang Xing sa bandang kanan at kaliwa nang marinig niya ang isang tinig na nagtatanong sa kanya kung siya ba ang bagong na-promote na outer sect disciple. Sa hindi inaasahan, may biglang sumulpot na lalaki sa harapan ni Fang Xing kaya talagang nagulat siya. Gayunpaman, agad na yumuko si Fang Xing at binati ang lalaking ito. Pagkatapos ay nagpakilala siya sa kanya at sinabing siya ay galing sa distrito ng C3. Agad-agad, hiningi ng lalaking ito ang token ni Fang Xing. Nang walang pag-aalinlangan, ibinigay naman ito ni Fang Xing sa kanya. D-rank na kakayahan. Isa pang walang kwenta, sambit ng lalaking ito matapos tingnan ang token ni Fang Xing. Gayunpaman, naguguluhan si Fang Xing sa sinabi ng lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Yu Sanliang sa eksena at sumugod kay Fang Xing. Kaya't natigilan si Fang Xing pagkatapos niyang makita ang matabang lalaki. Samantala, habang humihingal si Yu Sanliang, sinabi sa kanya ng lalaking ito na siya ang may pananagutan sa paggabay sa araw na iyon. Kaya tinanong niya si Yu Sanliang kung ano ang ibig sabihin nun. Sa isang iglap, nagbigay ng regalo si Yu Sanliang sa lalaki at sinabi niya sa kanya na ang junior brother na iyon ay isang taong kilala niya. Kaya hiniling niya sa kanya na hayaan siyang pumalit muna sa kanya. Habang nakatitig ang lalaking ito sa ibinigay ni Yu Sanliang, naramdaman niya na ito ay mabigat. Kasunod nito, bigla niyang sinabi na ang sinabi ng kanyang kapatid na si Yu Sanliang ay totoo. Kaya hindi niya guguluhin pa ang dalawa. Pagkatapos nun, agad na ding nagpaalam ang lalaking ito. Sa puntong ito, pinasalamatan ni Fang Xing si Yu Sanliang sa pagpunta dahil hindi niya inaasahan na siya mismo ang darating para makipagkita sa kanya. Gayunpaman, ayon kay Yu Sanliang, hindi naman big deal yun dahil magkaibigan sila kaya syempre, iyon ang aasahan sa kanya. Sa kabilang banda, tinanong ni Yu Sanliang si Fang Xing kung siya ba ay nasuri na para sa kanyang ranggo. Sumagot naman si Fang Xing at sinabing yun ang gusto niyang itanong sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano eksakto ang D-rank aptitude. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Yu Sanliang na ang mga alagad ng panlabas na sekta ay nahahati sa 4 na ranggo ayon sa kanilang mga kakayahan, A, B, C, at D. Kaya naman talagang nabigla si Fang Xing nang maintindihan niya ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yu Sanliang na hindi niya kailangang alalahanin iyon dahil isa rin siyang D-rank. Dagdag pa ni Yu Sanliang, bagamat mayroong higit sa 1,000 outer sect disciples, higit sa kalahati sa kanila ay mga D-rank. Kaya naman nakumbinsi si Fang Xing sa sinabi ni Yu Sanliang at ayon sa kanya, dahil ang kakayahan ay nakabatay sa kanilang likas na talento, walang silbi ang pag-iisip ng labis tungkol dito. Kasunod nito, sinabi ni Fang Xing kay Yu Sanliang na dalhin na lang siya sa kanyang magiging tirahan. Ngunit napaubo bigla si Yu Sanliang.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Fang Xing na ang pagtira sa kanyang tirahan ay talagang napakahalaga ngunit bago iyon. May isa pang bagay na mas mahalaga na kailangang gawin ni Fang Xing. Kaya si Fang Xing ay natigilan sa sandaling ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Fang Xing at Yu Sanliang sa gusali ng Spirit Tools Pavilion. Samantala, ipinaliwanag ni Yu Sanliang kay Fang Xing na pagkatapos ma-promote, ang mga alagad ng panlabas na sekta ay dapat munang pumunta sa Spirit Tool Pavilion upang kumuha ng espiritual na kagamitan. Dagdag pa ni Yu Sanliang, isang pagkakataon lamang iyon kaya pinayuhan niya siyang mag-ingat sa pagpili ng isa. Higit pa rito, ayon kay Yu Sanliang, walang sino man ang pinahihintulutang lumapit sa Spirit Tools Pavilion kaya maaari lamang niyang samahan si Fang Xing hanggang doon. At nang si Fang Xing ay papalapit na para makapasok sa pavilion ng Spirit Tools, bigla siyang pinigilan ni Yu Sanliang. Kasunod nito, sinabi niya sa kanya na ang sekta na iyon ay tila hiwalay sa mundo, ngunit sa katunayan, ito ay hindi naiiba dito. Kaya sinabi niya kay Fang Xing na kapag nakapasok na siya sa pavilion, dapat manatiling bukas ang kanyang isipan. Gayunpaman, sinabi ni Fang Xing kay Yu Sanliang na huwag mag-alala dahil subalit hindi man lang niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang may nagsalitang lalaki at sinabing, "Nakakainis, ang lakas ng loob ng mga taong katulad mo na pumasok sa pavilion ng mga espiritual na kagamitan ng sekta ng King Yun." Sa isang iglap, yumuko si Fang Xing sa kanila at nagpakilala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya ay isang bagong na-promote na outer sect disciple. At alinsunod sa mga alituntunin ng sekta, naroon siya upang pumili ng isang espiritual na kagamitan. Gayunpaman, napapaisip si Fang Xing kung sinusubukan ba ng lalaking iyon na ipakita sa kanya kung sino ang boss sa doon. Samantala, sinabi ng mukhang daga na lalaking ito kay Fang Xing na dahil siya ay isang bagong dating na hindi alam ang mga patakaran, patatawarin niya siya sa pagpasok sa pavilion ng mga espiritual na mga kagamitan sa oras na iyon. Ngunit tinanong din niya si Fang Xing kung pumunta ba siya roon para kunin ang kanyang espiritual na kagamitan na walang dala. Dahil doon, nalaman ni Fang Xing na gustong samantalahin siya ng lalaking ito. Subalit nagpanggap siya na hindi niya naintindihan ang sinabi ng lalaking ito kaya tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin. "Bata, naiintindihan mo ba ang wika ng mga tao? Magmadali ka at iabot ang iyong pera o di kaya'y umalis ka na." Galit na wika ng lalaking ito. Gayunpaman, tinanong ni Fang Xing ang lalaki kung sinusubukan ba niyang mangikil ng pera mula sa kanya. Tinanong din niya ito kung hindi ba siya natatakot na isumbong niya iyon sa sekta. Bilang isang resulta, ang taong ito ay nagalit. Ngunit pinigilan siya ng lalaking mukhang daga. Bigla-bigla, sinabi ng lalaking mukhang daga na ito kay Fang Xing na siya ay bata pa ngunit talagang marunong ng magsalita tungkol sa mga patakaran. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Fang Xing at sinabihan niya itong kalimutan na lang iyon dahil nagbibiro lang naman sila sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Fang Xing na pumasok na at piliin ang kanyang spirit tool. Gayunpaman, sinabi rin niya kay Fang Xing na mas mabuting panatilihin niyang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa kasalukuyang panahon, pumasok si Fang Xing sa pavilion. At namangha siya sa maraming espiritual na kagamitan sa loob. Sa kabilang banda, ang lalaking ito ay naghahanda ng ensenso. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng lalaking mukhang daga na ito kay Fang Xing na ang lahat ay pinahihintulutan lamang ng isang insenso upang piliin ang kanilang espiritual na kagamitan. Kasunod nito, sinabi niya sa kanya na magpatuloy na. Dahil kung tutusin, tinanong niya si Fang Xing kung tama ba siya na kailangan nilang sundin ang mga patakaran. Kaya naman agad na sinunod ni Fang Xing ang sinabi ng lalaki. Samantala, habang nililibot ni Fang Xing ang loob ng pavilion, ayon sa kanya, mayroong hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 mga espiritual na kagamitan doon at imposibleng sabihin ang kalidad mula lamang sa pagtingin sa panlabas na anyo nito. Dagdag pa ni Fang Xing, hindi nakakagulat na ang lalaking mukhang daga na iyon ay gusto siyang samantalahin. Gayunpaman, kung pipili si Fang Xing ng basta-basta o random, ang posibilidad na mawala ay masyadong malaki. Sa puntong ito, habang nakatitig si Fang Xing sa mga espadang ito, may biglang narinig si Fang Xing na isang boses at nagsasabi na ang espada na iyon ay ang pulang tansong lumilipad na espada, na may nakasulat na 3 spell formation. Kaya bilang resulta, talagang nagulat si Fang Xing. Agad din siyang napatanong kung sino ang nadoon.
Sa kabilang panig, napatanong ang lalaking nasa kaliwa sa kanyang mga kasamahan kung ano ang problema ng batang iyon. Ngunit hindi rin makasagot ang kanyang mga kasamahan dahil sila ay naguguluhan din. Sa sandaling ito, habang nakatitig si Fang Xing sa watawat na ito, isang boses ang biglang nagsalita na naman at nagsabi na iyon ang nagniningas na bandila na maaaring magpalabas ng matinding apoy, na may nakasulat na 7 spell formation. At ang isa pa ay ang low-grade flying sword, na gawa sa napakahusay na bakal, na may nakasulat na 1 spell formation, at may mababang espiritual na kai. Samantala, ayon kay Fang Xing, sa sandaling tingnan niya ang mga ito, otomatikong lilito sa kanyang isipan ang impormasyon ng mga espiritual na mga kagamitan na iyon. Kaya napapaisip siya kung dahil ba ito sa Yin Yang Divine Demon Book. At hindi lang iyon, nakikita rin ni Fang Xing ang antas ng cultivation ng isang tao. Ang mukhang daga na iyon ay nasa 3 antas ng spirit movement, kaya hindi nakakagulat na siya ay masyadong mayabang. Gayunpaman, ayon kay Fang Xing, ngunit kung titingnan ito, tila ang mga espiritual na kagamitan doon ay maaaring may limitadong espiritual na kai o nasira na. Kaya't nababahala si Fang Xing na ang mga magagandang espiritual na kagamitan ay nakatago na, at saka lamang ilalabas kapag nagbayad na siya ng suhol. Ngunit biglang natigilan si Fang Xing pagkatapos niyang makita ang maskara na ito. Ayon sa Yin Yang Divine Demon Book, iyon ang maskara ni Wan Luo, isang mid-grade na espiritual na kagamitan, na may nakasulat na 36 na spell formation, at nasa mabuting kondisyon. Bilang karagdagan, ang maskara ni Wan Luo ay isang espiritual na kagamitan para sa pagbabago. Matapos itong maisuot, maaari nitong baguhin ang hugis ng katawan, hitsura, at maging ang kai. Ang 36 na spell formations ay kumakatawan sa 36 na iba't ibang uri ng tao na maaaring gayahin. Kaya ayon kay Fang Xing, iyon ang perpektong kagamitan para sa pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kalakal. Bigla-bigla, sinabihan si Fang Xing ng mukhang daga na lalaking ito na tapos na ang kanyang oras. At habang ang lalaking ito ay nakatitig sa maskara, nagtataka siya kung bakit hindi niya matindaan na nakita niya ang sira-sirang maskara na iyon. Samantala, sinabi sa kanya ni Fang Xing na pipiliin niya iyon. Agad naman na binati ng lalaking ito si Fang Xing sa pagpili ng kanyang espiritual na kagamitan. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanya na maaari na siyang umalis sa sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, masayang naglalakad papalayo si Fang Xing sa pavilion pagkatapos niyang makakuha ng magandang kagamitan. Gayunpaman, sa kabilang banda, pinagtatawanan ng mga lalaking ito si Fang Xing. Ayon sa lalaking ito sa kaliwa, hindi siya makapaniwala na pinili ni Fang Xing ang isang sirang maskara. Sinabi pa niya na baka gagamitin ito ni Fang Xing habang naglilinis para harangan ang mga alikabok. Tingnan mo siya, naglalakad papalayo na parang may nakuha siyang kayamanan. Sa tingin niya ay may magandang makukuha siya pagkatapos niya tayong bastyusin. Sa panaginip niya, wika naman itong lalaking nasa gitna. Higit pa rito, sinabi ng lalaking mukhang daga na ito sa kanyang mga nasasakupan na maghintay hanggang sa bumalik si Fang Xing at humiling na palitan ng ibang espiritual na kagamitan ang kanyang napili. Dagdag pa niya, kapag dumating ang oras na iyon, makakalimutan ni Fang Xing ang kanyang dignidad. Sa kabaligtaran, habang nakatitig si Yu Sanliang sa maskara, hindi siya makapaniwala na sobrang tagal ni Fang Xing sa loob para lamang piliin ang maskara na iyon. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Fang Xing na huminahon lang dahil mayroon siyang sariling mga plano. Ngunit mukhang dismayado si Yu Sanliang. Gayunpaman, sinabi lang niya kay Fang Xing na kalimutan ito dahil pinili na niya ito. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanya na ihahatid na niya siya sa kanyang accommodation. Kaya't sumagot si Fang Xing at sinabi sa kanya na hinihintay niyang sabihin niya iyon. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating na sina Fang Xing at Yu Sanliang sa kanilang tirahan. Ayon kay Fang Xing, maganda ang lugar na iyon. May bundok sa likod at ilog sa harap kaya madaling depensahan subalit mahirap sa lakayin. Bilang karagdagan kay Fang Xing, kung magtatayo sila ng isang kuta doon, walang bilang ng mga sundalo ang maaaring makapasok. Ngunit naguguluhan si Yu Sanliang sa sinasabi ni Fang Xing. Sa kabilang banda, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung saang bahay siya titira. Agad namang sumagot si Yu Sanliang at sinabi sa kanya na may isang
Bakanteng bahay sa tabi niya, kaya't si Fang Xing ay maaaring manirahan doon. Dagdag pa ni Yu Sanliang, sa paraang iyon ay maaalagaan din nila ang isa't isa. Pagkatapos nun, biglang may kinuha si Yu Sanliang sa kanyang bulsa. At agad niya itong ibinigay kay Fang Xing. Gayunpaman, walang ideya si Fang Xing kung ano ang bagay na ito kaya tinanong niya si Yu Sanliang kung ano iyon. Wala ka talagang alam, ha? Sambit naman ng matabang ito. Kasunod nito, ipinaliwanag niya kay Fang Xing na ito ay isang espiritual na bato, isang materyal na ginagamit para sa paglilinang o pag-cultivate. Si Fang Xing ay aasa dyan habang mag-cultivate sa hinaharap. Dagdag pa ni Yu Sanliang, ang D-rank ay makakakuha lamang ng isa sa mga iyon tuwing 3 buwan. Kaya mas mabuting siguraduhin ni Fang Xing na hindi niya ito mawala. Dahil doon, nabigla si Fang Xing at sinabing, isa kada 3 buwan. Hindi ba't napakakuripot ng sekta? Ngunit sinabi sa kanya ni Yu Sanliang na huwag maliitin ang espiritual na batong iyon dahil, ayon sa kanya, sa mortal na mundo, ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng 100 ginto. Bukod dito, ang kanilang kakayahan ay D-rank kaya ang pagkuha ng isa ng libre tuwing 3 buwan ay medyo maganda na. Kaya bigla-bigla, nagpaalam na si Fang Xing kay Yu Sanliang na pupunta na siya sa kanyang silid upang mag-cultivate sa sandaling iyon. Agad namang sumang-ayon si Yu Sanliang sa kanya dahil may mga gagawin din siya ngunit bago pa man siya makaalis. Sinabi din niya sa kanya na babalik din siya kinagabihan at sasamahan siya uminom ng alak. Makalipas ang ilang sandali, nakapasok na si Fang Xing sa kanyang tirahan. Agad niyang in-enjoy ang kanyang bagong bahay at ang kanyang bagong kama. Ayon pa kay Fang Xing, hindi na iyon masama, iyon ay mas mabuti kaysa sa taniman ng mga gamot. Sa kabilang banda, biglang inilabas ni Fang Xing ang librong ibinigay sa kanya ni Yu Sanliang. At ayon sa kanya, ang Kai Refining Book na iyon ay katulad ng Forging Kai Book. Ang mga pangunahing prinsipyo ay pareho pa rin. Ngunit ito ay ipinaliwanag ng mas detalyado. Hindi lamang ito nagtuturo sa iyo kung paano maramdaman ang Kai na dumadaloy sa iyong mga meridian, ito rin ay nagtuturo sa iyo kung paano gamitin ang espiritual na bato upang mag-cultivate. Sa puntong ito, biglang umupo si Fang Xing. At kinuha niya ang espiritual na bato mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay nagpa siya siyang sundan ng libro at subukan ito. Sa sandaling ito, nagsimula ng mag-focus si Fang Xing. Sa isang iglap, nagliwanag ang espiritual na bato. At bigla itong lumutang sa harapan ni Fang Xing. Habang siya ay nagko-concentrate, isang dilaw na aura ang nagsimulang pumuligid sa katawan ni Fang Xing. Hanggang sa lumubog ang araw at sumikat ang buwan. Hindi pa rin tapos si Fang Xing sa kanyang ginagawa. Gayunpaman, sa oras na ito, dahan-daang binuksan ni Fang Xing ang kanyang mga mata. Ayon sa kanya, hindi na masama dahil mas mabilis ang kanyang pag-unlad kapag ginamit niya ang espiritual na bato. Ngunit ang espiritual na bato ay talagang hindi nagtatagal. Wala pang kalahating araw ang pagko-cultivate ni Fang Xing at naubos na ito. Kaya't nagpa siya si Fang Xing na lumabas at itanong kay Yu Sanliang kung mayroon bang lugar na makukuhaan ng higit pang mga espiritual na bato. Ngunit nang buksan ni Fang Xing ang pinto, nandoon na pala si Yu Sanliang kaya biglang tumama ang pinto sa ilong niya pagbukas ni Fang Xing sa pintuan. Samantala, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung bakit siya nasa labas ng pinto. Di ba sabi ko pupuntahan kita kinagabihan? Binuksan mo talaga ang pinto sa tamang oras. Sagot naman ni Yu Sanliang. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Fang Xing kay Yu Sanliang na katatapos lang niyang gamitin ang espiritual na bato at hahanapin sana siya, ngunit sa hindi inaasahan papasok na din pala siya. Gayunpaman, nabigla si Yu Sanliang habang tinatanong si Fang Xing kung sinasabi ba niyang naubos na niya ang espiritual na bato. Agad naman na sumagot si Fang Xing ng oo. At ayon sa kanya, ang espiritual na bato ay talagang hindi nagtatagal. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng isa para sa 3 buwan ay hindi sapat. Pagkatapos ay sinabi ni Fang Zed kay Yu Sanliang na gusto niyang tanungin siya kung mayroon pa bang ibang lugar kung saan sila makakakuha ng mas maraming espiritual na bato. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Yu Sanliang sa kanyang narinig dahil ayon sa kanya, kahit hindi siya matulog o magpahinga, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw para magamit niya ng buo ang espiritual na bato. Kaya hindi siya makapaniwala na wala pang kalahating araw naubos na ito ni Fang Xing.
Gayunpaman, tumawa lang si Fang Xing at sinabi na akala niya ay pareho ito para sa lahat. Subalit ayon kay Yu Sanliang, wala pa siyang narinig na sinumang ganoon kabilas. Sa kabilang banda, sinabi ni Yu Sanliang kay Fang Xing na kung gusto niya ng higit pang mga espiritual na bato, mayroong isang lugar upang makuha ang mga ito. Ngunit sinabi din niya na ang pagsasabi nun kay Fang Xing ay walang silbi. Samantala, habang sisilin ng alak si Fang Xing, sinabi niya kay Yu Sanliang na huwag mag-alinlangan at huwag mag-atubiling magsalita. Kaya kaagad, ipinaliwanag sa kanya ni Yu Sanliang na sa mga alagad ng panlabas na sekta o outer sect disciples, marami ang may makapangyarihan at mayamang pinagmulan. Kaya natural, may handang gumastos ng malaking halaga sa anumang materyales o kasangkapan para sa kanilang sariling pag-cultivate. Sa makatuwid, ang ilang mga tao sa sekta ay nakakakuha ng mga materyales at kasangkapan mula sa iba't ibang mga channel. Paminsan-minsan, pipili sila ng gabing magbubukas ng black market sa malalim na kagubatan ng kawayanan sa Lambak. Ang sekta ay talagang nagsasara ng mata patungo sa black market na iyon, ngunit iyon ay labag pa rin sa mga patakaran kaya hindi magandang ipaalam ito sa publiko. Kaya, ang mga pumapasok sa black market ay nagbabalat kayo at lahat ay sumasang-ayon na tumingin lamang sa pera at mga kalakal. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi tatanungin doon. Bilang karagdagan kay Yu Sanliang, sa itim na merkado o black market, hanggat ang kanilang presyo ay sapat na mataas, ang mga espiritual na bato ay walang-wala. Ngunit sinabi ni Yu Sanliang kay Fang Xing na kahit alam niya, ito ay walang silbi dahil, ayon sa kanya, ang ganong uri ng pera ay isang bagay na hindi kayang abutin ni Fang Xing. Subalit masigasig na tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung alam niya ba kung kailan ang susunod na pagkakataong magbubukas ang black market. Gayunpaman, tinanong din siya ni Yu Sanliang kung bakit niya natanong. Sa sumunod na gabi, sa black market, may dalawang lalaking nagbabantay sa entrance ng black market. Bigla-bigla, naalerto ang gwardya na ito. Nang si Fang Xing, sa ibang anyo, ay lumapit upang makapasok sa loob. Agad-agad, tinanong nitong gwardya sa kanan si Fang Xing kung anong sadya niya doon. Agad namang sumagot si Fang Xing at sinabing nandoon siya para sa palitan syempre. Kaya't ang dalawang gwardya na ito ay nagkatitigan. Pagkatapos nun, sinabi nitong gwardya sa kanan na parang may alam si senior brother. Kaya pinapasok niya na ito sa lugar. Samantala, sa isip ni Fang Xing, gaya ng inaasahan sa maskara ni Wan Luo. Hindi lang nito kayang baguhin ang panlabas na anyo, pati ang tono ng boses niya ay nabago din. Ang maskara ay maaari ring baguhin ang anyo nito upang tumugma. Sa puntong ito, si Fang Xing ay nasa loob na ng black market at sinabing, "Black market, nandito ang young master na ito." Sa oras na ito, ang mga tao ay abala sa pagbili at pagbebenta ng mga bagay sa black market. Ayon kay Fang Xing, marami pang tao kaysa sa inaasahan niya. Bilang karagdagan, ang usok na iyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ikaapat na tiyuhin na nakapagpapatulog ng mga tao nang hindi bababa sa 2 yugto ng panahon o 2 oras. Ngunit napapaisip si Fang Xing kung paano ito gagana samantalang napakaraming tao doon. Sa kabilang banda, ang anunsyo ng lalaking ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinabi niya na upang makapunta doon, sigurado siyang alam ng lahat sa kanilang puso kung ano mismo ang kalagayan ng mga bagay. Sinabi rin niya sa kanila na dapat itong gawin ng mabilis kaysa dahan-dahan. Ito ang pamantayan upang matapos ng mabilis hanggat maaari at makabalik. Alinsunod sa lalaking ito, sinabi niya sa kanila na para sabihin ang totoo, marami sa kanila ay mga junior brothers na kakapasok pa lang sa sekta at ang kulang sa kanila ay ang mga espiritual na bato. Nagkataon, may dala siyang 70 piraso ng espiritual na bato noong gabing iyon at pinaplano niyang ibigay ito sa lahat. Kasunod nito, biglang ipinakita sa kanila ng lalaking ito ang mga espiritual na bato na dala niya at sinabi niya sa kanila na pumunta sa harap kung gusto nila ito dahil ayon sa kanya, sa labas, ito ay nabibili sa halagang 100 ginto para sa isang piraso, ngunit doon, siya ay nagbebenta ng isa para sa 80 ginto. Sa kabilang banda, nagtataka si Fang Xing kung bakit parang pamilyar ang boses na iyon. Kaya nagpasya siyang gamitin ang Yin Yang Divine Demon Book upang tingnan. Bigla-bigla, sinabi ng lalaking ito na gusto niyang suriin muna ang mga espiritual na bato. Agad namang sumagot ang tindera na ito at sinabihan siyang for the go.
Nang walang salita, agad na sinuri ng taong ito ang mga espiritual na bato. Ilang sandali pa, ayon sa kanya, ang mga iyon ay totoo. Kaya sinabi niya sa nagbebenta na bibili siya ng 5 piraso ng espiritual na bato. Kasunod nito, nagsimula ng yumangay ang mga tao dahil sa mga gustong bumili ng mga espiritual na bato. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ni Fang Xing na ang lalaking nagbebenta ng mga espiritual na bato ay walang iba kundi ang lalaking mukhang daga mula sa pavilion ng mga espiritual na kagamitan. Ayon pa kay Fang Xing, malamang na sinamantala ng lalaking mukhang daga ang maraming tao dahil marami siyang nakuhang mga espiritual na bato. Makalipas ang ilang sandali, ang nagbebenta ng mga espiritual na bato ay biglang nag-anunsyo na ang mga espiritual na bato ay naubos na lahat. Ngunit sinabi din niya sa kanila na huwag mag-alala kung ang ilan sa kanila ay hindi nakabili ng mga espiritual na bato sa gabing iyon dahil babalik pera naman siya doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang naghayag ang lalaking ito na mayroon siyang gustong ipagpalit sa mga espiritual na bato o mga espiritual na mga kagamitan. Ngunit sinabi din niya sa mga ito na hindi lang niya alam kung kakayanin ng mga kapwa niya kapatid ang pagdadala nun. Kasunod nito, inilabas ng lalaking ito ang kanyang singsing at kamay. At ang nakakagulat, biglang nagliwanag ang kanyang kamay, at isang kulay gintong espada ang biglang lumabas mula rito. Dahil dito, talagang namangha ang mga lalaking ito. Bukod dito, napatanong itong lalaking nasa gitna kung iyon ba ay isang storage ring na suot ng lalaki. Alinsunod sa lalaking ito sa kanan, ang espada ay hindi rin mukhang ordinaryo, ang espiritual na kay nito ay nakakatakot. Dagdag pa niya, ito ay hindi bababa sa isang mid-grade flying sword. Samantala, ipinaliwanag sa kanila ng lalaking ito na ang espadang iyon ay isang mid-grade na espiritual na kagamitan na pinangalanang siyam na ahas na gintong apoy na espada o 9 Serpents Golden Flame Sword, at binili niya ito bago siya pumasok sa sekta. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala na itong silbi sa kanya kaya dinala niya iyon doon para tingnan kung magkaka-interes ba dito ang mga kapwa niya kapatid. Bilang karagdagan sa lalaking ito, ang tibak o espada na iyon ay binili niya ng 10,000 ginto. Kaya sa sandaling iyon, malamang nagkakahalaga iyon ng hindi bababa sa 100 espiritual na bato. Matapos itong marinig, ang mga lalaking ito ay nabahala sa presyo ng espada. Nagtanong pa itong lalaking nasa kaliwa kung sino ang kayang bumili nun. Gayunpaman, tinanong ng lalaking ito ang nagbebenta kung maaari ba niyang ibenta ito sa mas murang halaga dahil nangangamba siyang walang makakahabol sa halagang iyon. Subalit sinabi ng lalaking ito sa kanila na pumunta lang siya roon para subukan. Inaasahan din niya na lahat sila ay hindi kakayanin ang presyo nun, ngunit ang nakakagulat. Biglang umeksena si Fang Xing at nag-alok sa lalaki ng isang espiritual na kagamitan na tiyak na hindi mas mababa ang presyo kaysa sa espada ng lalaki. Kaya tinanong niya ito kung interesado ba siya dito. Ngunit mukhang nagdududa ang lalaking ito. Kaya't kinuha ni Fang Xing ang espiritual na kagamitan. At sinabi sa kanya na tingnan ito para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ayon sa lalaki, ang palayok ay talagang isang espiritual na kagamitan. Ngunit tila hindi ito isang mataas na grado o high grade. Subalit sinabi sa kanya ni Fang Xing na medyo kakaiba sa kanya ang sinabi ng lalaki. Kasunod nito, sinabi niya sa kanila na sa araw na iyon, ipapakita niya sa lahat ng naroon kung ano ang tunay na espiritual na kagamitan. Higit pa rito, inutusan sila ni Fang Xing na idilat ng husto ang kanilang mga mata dahil ayon sa kanya, ang espiritual na kagamitang iyon ay hindi pangkaraniwan dahil sa pagiging banayad nito. Kaya kung hindi nila ito titingnang mabuti, hindi nila makikita ang totoong kapangyarihan nito. Sa kabutihang palad, agad namang sinunod ng mga kalalakihang ito ang sinabi ni Fang Xing. At nang binuksan na ni Fang Xing ang palayok, bigla itong naglabas ng kulay lilang usok na naging sanhi ng bahagyang pagkabulag ng mga taong ito. Kasama na ang may-ari ng makapangyarihang espada. Gayunpaman, sinubukan pa niyang kausapin si Fang Xing. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang segundo, nakatulog din siya kasama ang iba pang mga kalalakihan doon. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.